Sa England, tatlong magkakaibigan ang nasa loob ng kotse habang nakatingin sa isang bahay kung saan sa pinto ay nagpapaalam si Dr. Richard sa pasyente niya. Sinabi ni Terry na nagdi-dinner si Richard at ang asawa niya tuwing Biyernes kaya makakapasok sila pag alis nila. Habang naghihintay sila ay lumapit si Mary at nagalit sa boyfriend na si Nathan na kumuha sa kotse niya nang walang paalam. Nagtalo sila pero nahinto ito nang makita ni Terry na paalis na ang mag-asawa. Agad nag-drive si Nathan palapit sa bahay at sumunod naman si Mary na nakabisikleta. Tumawag yung amo ni Mary sa trabaho pero humingi lang ng 20 minutes si Nathan kaya nagpaalam si Mary sa amo niya. Pero maghihintay daw sa labas si Mary kaya tumalo na sila sa bakod. Pero mali ang pagbagsak ni Terry kaya napilay siya. At nagalit si Terry nang binasag ni Gaz yung salamin dahil may nakatago palang susi sa paso. Nang nasa loob na ay tinanong ni Gaz kung nasaan yung vault pero walang ideya si Terry. Dahil nanay niya pala ang tagalinis ng bahay na to pero konti lang ang nakwento nitong detalye at di kasama doon yung lokasyon ng vault. Kaya nagalit si Gaz at nagsira ng mga gamit na mabilis namang binalik at inayos ni Terry. Pero patuloy pa rin sa pagsira ng mga kagamitan si Gaz kaya naiinis si Terry dahil wala naman to sa usapan nila. Pero nalihis ang usapan nang biglang napansin ni Gaz na nawawala daw yung isang hikaw ni Terry. Kumuha ng gamot si Gaz sa cabinet ng doktor at mga alahas sa kwarto ng asawa at sinira niya ang ilang dollhouse sa kwarto ni Kate. Kumuha ng pagkain si Nathan sa ref habang bumaba naman si Terry sa basement at nandun pala yung vault. Agad sumunod yung dalawa pero nagalit ulit si Gaz dahil sinabi ni Terry na electronic code yung vault kaya nagdala si Gaz ng device. Pero dahil lock pala to at hindi nila alam paano to buksan. Habang si Mary naman ay naiinip na sa labas at busina na ng busina. Di siya makalis dahil nakaigas yung susi kaya tinawagan niya si Nathan pero dito sumasagot. Dahil busy sila, gumamit na sila ng drill at pagkatapos ay martilyo pero bale wala. Gumamit na rin sila ng stethoscope para sa code pero wala pa rin. Kaya sinagot na ni Nathan yung tawag ni Mary upang paalisin at agad binaba yung phone. Ani Terry ay dapat na silang umalis pero nagalit si Nathan. Nakaisip naman si Gaz ng ideya na magpapahamak sa kanila. Hihintayin daw nilang bumalik yung may-ari. Kinakancel ulit ni Nathan yung mga tawag ni Mary. Pero madilim na sa labas at tinatawagan na si Mary sa trabaho. Kaya bumubusina siya at sinisiguan si Nathan pero di siya nito pinapansin at nanonood lang ng TV. Kaya ihahatid na lang daw to ni Terry pero di pumayag si Gaz dahil tatakas lang daw siya. Sa huli ay nairita na rin si Nathan sa sigaw ni Mary kaya pumunta siya sa pinto upang sabihan si Mary na 5 minutes pa at pinapasok niya to sa loob. Pero nang matapat sa lamesa ay itinulak niya si Mary sa mesa at nag-ano sila. Sa loob ng isang kwarto ay may nakita silang picture ng bata at ani Terry ay yun ang anak ng may-ari na si Kate na matagal nang namatay. Kina Nathan naman ay nahinto sila nang sabihin ni Mary na buntis siya. Pero ani Nathan, sapat na raw ang perang mananakaw nila ngayon para magpalaki ng bata. Bumalik na yung may-ari ng bahay kaya agad silang nagbihis. Tapos ay nagsuot sila ng stockings sa mukha nila pati na rin si Mary. Pagkapasok ng mag-asawa ay agad silang inatake ni Gaz. Sa kaguluhan ay natumba si Ellen at nasugatan ng kamay nito. Sinubukan tumulong ni Richard pero kinaladkad siya ng mga lalaki at dinala sila sa sala. Sinabi ni Richard na maaari nilang kunin ang gusto nila basta hayaan siyang gamutin ng sugat ni Ellen. Nagdala si Mary ng first aid kit at tubig para kay Ellen pagkatapos ay ginamot niya yung sugat ayon sa utos ni Richard. Tapos nagtapon si Gaz ng stockings upang itali si Ellen. Nang magtanong si Gaz tungkol sa pera, binigay ni Richard ang wallet niya at tinuro ang ilang cash sa kusina na kinuha naman ni Terry. Tinanong din nila ang tungkol sa vault at nagkaila si Richard na may vault kaya kinaladkad sila sa basement. Tutol si Mary sa ginagawa nila pero sinabi ni Nathan na ginagawa niya to para sa sanggol. Paulit-ulit na hiningi ni Nathan yung combination pero ayaw talaga ibigay ni Richard kaya sinampal siya ni Nathan. Papasuin sana ni Gaz ng sigarilyo si Ellen pero pinigilan siya ni Nathan na gawin to. Tapos ay binigyan ni Gaz si Nathan ng cutter upang saktan si Richard para umamin. Di na kinaya ni Mary at umakyat siya sa taas kaya sinundan siya ni Gaz. Matapos tanggalin ang stocking, kinuha ni Mary ang landline at nagtago sa banyo para tumawag ng pulis. Sa kasamaang palad, dumating si Gaz at kinaladkad si Mary palabas. Matapos sipain ng saksakan ng phone, tinali ni Gaz si Mary at ibinalibag sa salamin. Ginagamit niya lang daw yung sanggol para sakalin si Nathan. Narinig nila ang pagsigaw ni Mary at sinabi ni Richard na huwag nila hayaang manipulahin sila ni Gaz. Kilala niya pala sina Nathan at Terry dahil siya pala ang doktor nila nung mga bata pa sila. Kilala ni Richard pati pamilya nila at lumaki daw silang magkakaibigan pero sinisira ni Gaz ang kanilang buhay. Nagalit si Nathan at muling sumigaw sa kanya pero sumang-ayon si Terry kay Richard at minungkahing umalis na lang sila. Itinulak siya ng galit na si Nathan sa pader at matapos tanggalin din ng stockings ay sinabihan siya nito na manahimik na lang. Noon din ay bumalik si Gaz kasama si Mary at sinabing sinubukan itong tumawag ng pulis. Tinutok ni Nathan yung cutter kay Ellen at hiningi ang code. Pero di nagre-react si Richard. Kaya may binulong si Gaz kay Nathan kaya nagbanta tong puputulin ang daliri ni Ellen. Pero tumanggi pa rin si Richard na ibigay kaya naglabas ng baril si Gaz at inutusan si Nathan na putulin ang daliri. Pero nag-aalinlangan si Nathan kaya sinabihan niya si Gaz na ito na lang ang gumawa. Nagkaroon ng pagtatalo at tinutukan ni Gaz si Nathan at tinuloy ang pamimilit. Nakiusap si Nathan kay Richard para sa code habang hinihiwa ang daliri ni Ellen pero lumingon siya at hiniwa ang braso ni Gaz kaya nabitawan nito yung baril. Pero na-headbutt ni Gaz si Nathan tapos ay naglaban sila habang nasa sahig.
Sinubukang saksakin ni Nathan si Gus ng cutter pero mas malakas to kaya siya ang nasaksak nito. Nagalok si Richard na tutulungan si Nathan. Pero hindi pumayag si Gus na kalagan siya at lalo patong nagalit. Hahayaan niya daw mamatay si Nathan kapag hindi binigay yung code. Kaya binigay na to ni Richard. Habang nagbubukas si Gus, sumenya si Richard kay Terry na tumawag ng pulis. Pero under shock pa si Terry. Hanggang sa nahalata ni Gus na mali yung code. Pero ni Richard ay napagpalit niya lang yung huling numero kaya subukan niya daw ulit. At habang busy si Gus ay tinatanggal naman ni Mary yung gapos niya. Pero lumalabas na mali pa rin pala yung code. Kaya tinali ni Gus ng tape si Ellen sa poste. Tapos ay kumuha siya ng power saw upang lagariin siya pero buti na lang ay maiksi ang wire nito. Kaya nilipat niya ng outlet. Pero noon pala ay nakawala na si Mary at pinalo niya si Gus habang nakatalikod na ikinamatay nito. Tapos kinalagan niya si Richard at natuklasan niyang garahe din pala yung basement. Merong van dito, kaya dadalhin niya si Nathan sa ospital. Pero naglabas ng baril si Richard at sinabing wala daw aalis. Nagulat si Mary pero nagpaliwanag si Richard. Malayo daw ang ospital at siguradong di aabot si Nathan. Kaya gagamutin niya na muna to. At habang inaakyat ni Terry si Nathan, ay kinuha naman ni Richard yung susi ng van at pinawalan si Ellen. Sa doctor's office, ay ginamot muna ni Richard ang sugat ni Ellen na galit sa grupo dahil sa ginawa nila. Tapos ay inalis na ni Richard yung blade sa loob ng katawan ni Nathan at ang iba pang piraso na nasa sugat nito. Wala daw tinamaan na vital organ kaya mataas ang chance na mabuhay si Nathan. At dahil masikip sa opisina, sinabihan niya si Ellen at yung dalawa na maghintay muna sa labas. Habang naglilinis si Ellen, ay umiiyak naman si Mary. Dinamayan siya ni Terry pero niyakap siya nito at hahalikan sana. Agad tong tinulak ni Mary at ito ang sinisi niya sa lahat ng nangyari. At sigurado daw na iniwan na ni Terry si Nathan kung wala siya doon. Patuloy niyang ininsulto si Terry. Kaya daw iniwan si Terry ng ex niya na kambal ni Mary dahil wala siyang kwenta. Tapos ay pumunta si Mary sa sala at may nakita siyang kakaibang box pero kinuha to ni Ellen. Tapos ay pumunta naman siya sa opisina ni Richard kung saan ayaw siyang papasukin pero nagpumilit siya. Natutulog si Nathan at ni Richard ay kailangan to dahil tinahi ang sugat niya. At napansin ni Mary na malamig daw si Nathan. Pero ni Richard ay normal daw yun. Tapos ay tumawag si Richard ng ambulansya. Pero napansin ni Mary na sira yung outlet kaya nagsisinungaling to. At bigla na lang nasuka si Mary sa lababo. Kaya kukuha daw ng gamot si Richard pero pagtalikod dito ay hinanap ni Mary yung phone ni Nathan pero wala na to. Pagbalik ni Richard ay dito pinansin ni Mary at pumunta siya sa sala. Kung saan nakita niyang tinuturukan ni Ellen si Terry. Kaya sa takot ay umalis si Mary pero nakalock ang lahat ng pinto. Noon din ay lumapit si Ellen mula sa likod at pinagalitan siya. Tinawag siya nitong Kate at sinampal. Agad lumapit si Richard para umawat at sinabing malilimutin pala to. Habang inaakay ni Richard si Ellen ay natagpuan naman ni Mary si Terry na masayang nanonood ng TV. Hinihingi niya kay Terry ang phone nito. Pero kay Ellen daw. Kaya nagalit si Mary pero noon din ay biglang dumating yung mag-asawa upang ayain silang magtsaa. Maninigarilyo sana si Mary pero nagalit si Ellen. Kaya sa labas na lang daw siya maninigarilyo pero nang buksan niya ang pinto ay nakalock din ito. Pinaupo ni Richard si Mary at pinaliwanag sa kanya ang mga maaaring mangyari sa baby niya. Nang may dumapong insekto sa lamesa ay pinatay to ni Ellen. Tapos ay pinakita ni Richard ang picture ng namatay niyang anak at ang pangalan nito ay Kate. Iinom na sana si Ellen pero pinigilan siya ni Richard at pinagpalit to kay Mary. Tapos ay pinakita niya naman ang isang malaking album na naglalaman ng mga kinolektang dyaryo tungkol sa mga nawawalang babae sa lugar at isa na dito ang kambal ni Mary. Tribute daw sa kanila yung album. Pinigilan ni Mary si Terry na uminom at hinanap kay Richard ang phone nito. Pero nagmaang-maangan si Richard. Kaya nagalit si Mary at sinabing sinungaling siya. Sabi ni Richard ay kailangan niyang huminahon pero lalong nagalit at nagwala si Mary at kumuha pa ng kutsilyo at pinapabuksan ng pinto. Pero madali lang nakuha ni Richard yung kutsilyo sa kanya at kinaladkad siya nito upang ikulong sa ilalim ng hagdan. Tapos ay inatasan niya si Terry na bantayan to magdamag. Nagwawala si Mary sa loob habang nagmamakaawa kay Terry. Pero sinumbatan pa siya ni Terry at sinabing ginagamit lang siya ni Nathan. At nang sinabi ni Mary na patay na si Nathan ay tahimik lang si Terry. Kina Ellen naman ay sinabi niya kay Richard na gusto niyang parusahan si Mary. Sumang-ayon naman si Richard at gusto din daw tumulong ni Ellen. Habang namamanhid na ang binti ni Terry at iniisip niyang nagkamali lang ng naturok na dosage si Ellen. Pero ininsulto siya ni Mary at sinabing masama si na Ellen. Kaya nagalit sa kanya si Terry at napaupo habang umiiyak. At nang mag-sorry si Mary at nakipagkasundo ay na-misunderstood ni Terry ang sinasabi niya habang iniisip na si Jane ang kausap niya. Kaya sinakyan na lang siya ni Mary upang buksan niya yung pinto sa pag-asang si Jane ang makikita. Pero diretso kumuha ng kutsilyo si Mary at umakyat. Sa tulong ng tungkod ay nakapunta si Terry sa kwartong kinalalagyan ni Nathan at sumilip siya sa butas ng doorknob. Hindi to gumagalaw at pilit sinasabi ni Terry sa kanyang sarili na natutulog lang to. Tapos ay napasok naman siya sa kwarto ni Kate kung saan nakita niya doon si Mary na nagtatali sa bintana. Iniisip pa rin ni Terry na siya si Jane na umiwan sa kanya pero giniit ni Mary na kailangan muna nilang makatakas ngayon. Nang hahalikan siya ni Terry ay napahiga silang dalawa sa kama at tinulak niya si Terry sa sahig. Pero biglang may naghagis ng tear gas at mabilis na sumarado ang lahat ng mga bintana.
Tinulungan ni Mary si Terry na makalabas at halos din na makahinga pababa. At patuloy na sumasara ang mga bintana at marami ng usok. Kaso nadula si Terry sa hagdan at binangon siya ni Mary. Pero giniit ni Terry na kailangan daw nilang tulungan sina Richard at Ellen. Noon din ay dumaan si Ellen sa gilid nila at sinundan to ni Mary habang nagwawasiwas ng kutsilyo. Pero nililikuran siya ni Ellen at hindi niya to makita sa usok kaya lagi siya nitong tinatamaan. At nang matumba si Mary ay pinalo siya ni Ellen. Pero nang makakuha ng tempo ay nabato ng base ni Mary si Ellen. Kinuha ni Mary ang mask nito at sinuot pero sinaksak siya nito ng injection sa braso. Habang hinila ni Richard si Terry, dinala naman ni Mary si Ellen sa kusina at tinali. Sinampal siya ni Mary at tinanong kung anong gamot yung injection pero tumalsik lang ang pustiso nito sa pagtawa. Biglang dumating si Richard sa likuran at inalis yung mask ni Mary bago sakalin. Kinagat ni Mary ang kamay nito at sinipa upang mabawi yung mask. Pero napalo siya nito sa ulo. Pero nakabawi si Mary at pinalo niya si Richard palabas ng kusina. At naipit ang kamay nito sa pinto. Pinilit niya tumbuksan kaya naputol yung daliri niya. Pero naabot pa rin siya ni Richard at nabawi nito yung mask sa kanya kaya nagtumba siya ng lamesa upang iharang sa pinto. Tapos nagbanta siyang tatapusin si Ellen pero nahihilo na siya dahil sa tinurok na gamot. Ibibigay daw ni Richard ang susi ng sasakyan, huwag lang tapusin si Ellen. Kaya pinakanta niya si Ellen. Iniwan ni Richard si Terry at yung susi sa pinto kaya kinuha ni Mary si Terry at nabuksan niya yung basement. Hinila niya si Terry pababa at sinakay niya to sa likod ng van tapos ay naghanda na siyang umalis. Pero nang buksan niya yung pinto ay nakaharang sina Richard sa daan. Kaya ini-start niya yung van para sagasaan sila. Pero noon din ay binaril siya ni Terry mula sa likuran. At bago pa tuluyang mamatay si Mary pinagalitan pa siya ni Richard. Si Terry naman ay pinaupo nila sa wheelchair at bibigyan pa daw ng premyo. Kaya ngayon ay bubuksan na ni Richard yung vault at lumalabas na ito pala ay isang bunker. Sa loob nito ay nakakadena si Jane sa kama. Mula pala nung mamatay ang anak na si Kate ay kumukuha na sila ng mga babae upang ipalit dito. Kinukulong nila sila at tinatawag din nilang Kate. Kapag hindi ito pumayag ay tinatapos nila to at pinapalitan. Si Jane ang huli dahil masunurin siya. At dahil sa pagtulong ni Terry ay nilock siya sa bunker kasama ni Jane. After 1 week, naglinis ng bahay ang nanay ni Terry na si Jane pero wala siyang napansin. Di niya rin nakita yung hikaw ni Terry dahil natapakan niya to. Habang nagtatanim naman ng halaman yung dalawa upang itago yung mga katawan. Bago umuwi, binanggit ni Jane na nag-aalala na siya dahil nawawala si Terry pero sinabi ni na Richard na mahilig daw talaga magliyas ang mga kabataan. Panoorin mo rin ang iba pang video sa channel na to na magugustuhan mo. Huwag mo rin sana kalimutan mag-like at subscribe. Salamat po sa panonood.